So, yun. Ano kayang ibig sabihin nun, ano? Ano ba sa palagay ninyo? Ay, Miss K. Madalas, Ha? wala ako naintindihan. Hindi nyo naiintindihan. Kayo nga nag-utos na ilako eh. So, sa inyo mga ano, nag-attend, ano sa palagay nyo? Anong ibig sabihin ng Diyos doon? Ah, walang nakakuha ng idea. Maganda ginawa, kuya, maganda ginawa ni Miski sa, ano niya, sa, ano tawag, yung, ina-drawing ba kuya? Ina, na-share sa mga tao. Hmm. Maraming salamat, Erna. Ano pa? Ano pa ang ano? Ibig sabihin. So, yun ano. Mag-try ko, Sir Nars. Sige, sige. Ano? Mag-piggyback ko kang Erna ba yun? Siguro kasi yung na-notice ko yung mga ginawa ni Miss Kay talaga na may version na English version. Siguro, ang ibig sabihin niyan na marami na talaga ang makabasa sa yung pinopost ni Miss Kay. Kasi may ano na yun, yung mga English version. Hmm. So, yun siguro, Sir Nars. Salamat po. Maraming salamat, Melodine. Sino pa? Wala na. Sige. Ang isang ano, ang sagot lang diyan ano. Sinabing nung junior, ano ba ang junior sa atin? Ano ba ang junior kasi? Ah, Kaedad ng ama, Sir Nars, pareho. isa, I don't know. Yung pangalan ng parehong pangalan sa Isunod, ama. isunod sa pangalan. Isunod, parehong pangalan sa ama. Di, kaedad, sorry po. Sige. So, ang junior ibig sabihin ng Diyos dito, ano bang kapareho sa ano sa mababasa natin? So, ang junior na sinasabi ng Diyos dito, yung sa binabasa mo ngayon, hindi mo na babasahin. Pakinggan mo na. Kumbaga, sa halip na mata ang gagamitin mo, tainga mo na ang gagamitin. So, ito yung ginawa ni Miss K na mga EI video. So, ang EI video na yun, na-compose ni Miss K, nakita ninyo, marami yan sa mga ginawang EI video. So, ang EI video, sa tinutukoy ng Diyos doon na meron akong isang nilalako, ang sabi ni Miss K nga, ilalako mo, ang laman ng bag na yon isda, aso. Ang sinasabi doon, asoos. So, kung mabasahin natin to as na kumbaga, as, ibig sabihin, nababasa na ninyo at narinig na ninyo o narinig ng mga tao. As, ibig sabihin, nakita na ninyo, nabasa na ninyo, pero hindi pa ninyo naririnig. Ito yung ginawa ni Miss na AI na pagka-convert sa version na yon. Kaya junior ang sinasabi. Ang sinasabi ni Miss na ilalako mo yan dahil nakita na ibig sabihin i-share mo na Brother Nas, nakita na ng tao to o narinig na ng mga tao to sa kwentuhan. Pero itong video na ito, mas maganda ito. Sa bigat ng mga nagagawa ko, ginawa ni Miss K, yun yung ano, ginawa niya ng mga mas maganda pa, ano, kasi may nakita ninyo, napansin ninyo, may dalawang isnang malalaking puti na nasa loob ng bag. Ibig sabihin doon, sa mga nagawa na natin, sa mga share ninyo, at mga share ni Miss K, at sa ginawa ni Miss K at ginawa ko, yun yung laman ng bag, ano? So, mabigat. Kumbaga, ang impact ng nagagawa ko at nagagawa ni Miss K at na-contribute ninyo, mabigat na kumbaga. Kaya, dala-dala ko yon. Ibig sabihin, sa ginagawa ko, mabigat na ang dating doon sa publiko. So, ito yung nakita natin na, sabi ni Miss K na, ilako mo sa opisina. So, kung dati ang mga tao, nagtatrabaho, nagbabasa sila. Ngayon, habang nagtatrabaho sila, pwede na silang makikinig at headphone habang nagtatrabaho. So, doon sa mga nagawa ni Miss K na video na AI. Ngayon, yung lalaki at babae sa labas na nagpinagkwentuhan. So, marami nang nakabasa, nakapakinggan ng mga audio o video na nagawa ni Miss K. At kahit sa labas ng opisina o mga tao sa kahit saan,
marami nang nakikinig at ah, nanood ng mga video na gagawa. So ito yung sinasabi dito ng Diyos na ah, malaki ang impact. So dahil nga sa marami kong nagawa, naipon, ito yung pinagsama-sama ni Miss K na may ginagawa siyang mga audio. Kung napansin niyo, mayroon siyang mga audio, semi-video, na pinagsama-sama niya ang kwento based sa true to life story sa mga nagagawa ko based sa mga dokumento, sa mga post ko at sa mga article na nakuha ni Miss K sa mga social media o sa mga balita. So ang ginawa ni Miss K diyan, hindi siya gumagawa ng kwento out sa ginagawa ko o sa totoong balita sa mga article sa mga newspaper. So ang newspaper at saka yung mga balita sa TV o sa mga media, yun yung mga articles na ipinagsama din niya doon sa mga kung ano yung nagagawa ko na nagtugma ang mga mensahe ng Diyos na sinulat ko at nagagawa ko at yung sa mga articles galing sa media na based on the fact, kumbaga. So, sa mga video na yan, hindi si Miss K gumawa ng katang-isip. Kumbaga, ginawa niya yan, based lahat yan sa mga, kung ano yung nandiyan na sinulat ko, at kung ano yung mga balita sa mga sa mga media nga, kung ano yung sa mga news na balita. So, yun yung Nandito na si Brother Nars. so, sinsya na kayo, nag-off yung namin, yung tira sa ko, data, hindi ko alam. So, sa'yo nakakunik na, sa akin pa rin. Sa'yo. Oo. Nakakunik na tayo. So, yun yung, yung nahalip na, bit-bit ko yung mga bigat sa dami ng laman, kumbaga, kung ano yung nagawa ko, sa sobrang dami na mga himala ng Diyos at nagagawa ko, mabigat ang impact. Ngayon, sa nagawa ni Miss K, ang bit-bit ko ngayon, gumaan na. Dahil nandoon na sa mga AI video, mas madali nang i-access din ng pakinggan ng mga tao. Kahit hindi marunong magbasa, pakinggan. Mas madali na sa kanila. Ibig sabihin, magaan na, mas madali. Tsaka yung mga nagbabasa, hindi na sila nahirapan. Kumbaga, hindi na magaan na sa kanila kasi pakinggan mo na lang, hindi ka na nagbabasa. So, malabo ang mata mo, wala kang eyeglass, madali na sa magaan na sa mga lahat ng interesado o naging curious sila. So, ito yung mensahe na dito na pinarating. At pasalamat din tayo kay Miss K sa nagawa niya. So, tama yung sinabi ni Miss K, hindi lang sa like, hindi lang sa basa, o hindi lang sa panood, ano man yung natuklasan ninyo, ano man yung nasaksihan ninyo, i-share natin o i-share. Katulad nga nyo, kung na nga nyo nabase ako mismo. Sa umpisa pa lang, maaaring hindi ko ito gagawin sa una pa lang. Kasi yung sinabi nga ng Diyos na pinag-utusan niya ako na gagawin ko, pwedeng hindi ko gagawin kasi wala pa naman akong patunay talaga. Anong ipapatunay ko? Wala pa akong nagawa. Sinabi nga ng Diyos na pabalikin kita sa lupa, iligtas mo mga tao. Ngayon, anong patunay ko na pinag-utusan ako ng Diyos? So wala akong gagawin kasi wala na akong unang-una, hindi ako naniwala ng lahat ng laman sa Bible galing sa Diyos. Kasi ang paniniwala ko nga, may salita ang Diyos sa Bible, pailan-ilan. So, at saka paniniwala ko, ang Bible hindi talaga banal. Kasi sa paniniwala ko, ang banal, itong purely na kanya lahat talaga. Kung ano yung Bible, walang salitang nanggagaling sa hindi galing sa atin, kumbaga galing sa mga apostol, kumbaga purely galing kay Jesus Christ o galing sa Diyos yung mismo yung mga isinulat. Kaya nga doon sa mensahe ngayon na wala kang sasabi sa akin na hindi ko sinasabi sa iyo. So ibig sabihin, kung ang lahat na yon ang laman sa Bible ay galing sa Diyos,
yun ang banal. So, saya na maaaring hindi ko gagawin kasi taliwas sa paniniwala ko doon sa namulatan. At dahil nga doon sa sinabi ng Diyos na paulikin niya ako sa lupa at ibigay ko ng power of mind, wala pa rin akong patunay paano ko ipaliwanag sa tao at lalong baka hindi ko gawin yung sinabi ng Diyos na sa gagawin mong ito, maraming tao ang makangad sa buhay mo, papatayin ka nila. So, doon pa lang, maaari ako mag-isip na hindi ko to gagawin kasi papatayin ako eh. Dahil sabi nga niya, sa dami kong babanggain dahil yung paniniwala ko, isiwalat ko kumbaga. Dahil sabi niya, ikaw ang tunay na naniwala sa akin ni Jesus Christ. Kaya nabiruan ko sa napili ko. Pag ikaw mang ngaral, wala kang buklating libro. Pag sila mangaral, magbuklat silang ng libro. So doon pa lang, alam ko na kung ano yung aliwanag ko sa tao at ano yung isiwalat ko. Kasi, nandoon na yung pag ikaw nangaral eh. Ibig sabihin, itungkol na to ang sagupain ko, ang lahat ng mga relihiyon. Dahil paniniwala ko nga, ang relihiyon ay isang uri ng negosyo at hindi yan ginawa ng Diyos ang pagtatag ng relihiyon. So alam ko na ang sagupain ko nito at babanggain ko yung mga nabuhalang relihiyon o lahat ng relihiyon dito sa paligid. Kaya maaaring hindi ko ito gagawin. Kasi meron ng babalaan Diyos eh, na maraming magtangka sa buhay ko, papatayin nila ako. So bakit ko ginawa ito lahat? Kasi yung sinabi ng Diyos eh, isang sinabi niya na hindi ko talaga pwedeng panghindian. Yung sinabi niya na huwag kang matakot na magparating sa mga tao. Nagkasama mo ako sa lahat ng panahon. Yung parating na yan, yung sinasabi ng Diyos na i-share. I-share natin itong mensahe niya. Kasi yun yung ano ng Diyos, iniim niya na makarating sa mga tao eh. Dahil ang sinabi nga niya, iligtas mo ang mga tao. So, paano natin mailigtas yung pamilya ninyo, kamag-anak ninyo, o sa inyo mismo, kung hindi nyo i-share. Diba? Magbasa lang kayo, hindi yan yung na-share. So, hindi nyo nasusunod yung sinabi ng Diyos. At ang paniniwala ko talaga na ang paniniwala natin nasa gawa at wala sa salita. Ngayon, nabasa lang nyo, napanunod nyo, napakinggan nyo, at hindi nyo yung sinishare, wala kayong paniniwala. Kasi ang paniniwala nasa gawa, ano ngayon ang magawa doon binasa mo lang, sinasarili mo. So, doon pa lang, wala kang nailigtas. So, hindi ka nakapagligtas. So, yun yung dyan na sinasabi ng Diyos. Kaya nga ako, share ako ng share kahit wala pa akong nagawa. Hindi pa ako ng gamot. Wala pa akong sinulat ng katotoo. Wala pa lahat. Totally zero ako. Pero bakit nagawa ako mag-share na mag-share? So, ang una sinisiran ko niyan, sila Jonah. Sunod sila Jonah, sila ni Jaime, o asawa ni Inday. Sila ng Sario. Yun yung mga unang sinisiran ko na wala pa akong nagawa. Hanggang sa nakaabot ang share ko sa mga malayo na sa mga kamag-anak ko. Tapos ay nasabihan na ako na naggamot ako at nagsabi na may sakit sila. So ginamot ko, gumaling. Hanggang sa yun ang ginawa ko. Tawag ng tawag ako. Kahit malaki ang ginagastos ko sa tawag, kahit sino, sa Bohol o saan man mga lugar na may mga kuha kong number. Ano bang number ay ganito? Kasi wala pang Facebook sa panahon na yon. Nag-umpisa pala ako sa wala kang nakikita, kumbaga. Kung saan ka mag-umpisa. Nag-umpisa pa lang doon. Mabuti nga sa inyo ngayon, meron na kayong nababasa, meron na kayong napakinggan, meron na kayong narinig, at meron na kayong nakikita, at meron ng bagong teknolohiya na i-click mo na lang ang share. Madali lang sa inyo. Sa akin talaga, bulag pa ako kasi kumbaga, ang kausap ko lang ang pwede kong sharean. Kasi wala pang Facebook akong time na yun eh. So kung makausap ko, halimbawa sila Jonah, yun ang una ko nakausap, sila, o maliban dito sa kanila ibig kay Susan, sa kanila Jonah, kasi yun yung talaga una, sa kapatid mo, ganun. Sinasira ko sila, nasira ang kapatid ko, sila ni Ate Chrissy, nasira ko. So, nagdepende na sa kanila kung mag-share sila sa mga kilala nila, sa pamilya nila mismo, sa mga anak, asawa, mag-share sila. Kaya nung asawa ni Ate Christy, na may sakit, Iglesia ni Cristo yun, nagamot ko, gumaling. So, yun naman nag-share, yung nakapag-share yung kila Ate Christy, yung sinapian ng boyfriend girlfriend ni Leo, anak ni Ate Christy na sinapian. So, nagamot ko, so na-share. Ito yung mga build up na nagagawa ko. So, yung na-share na ni Jonah, na-share po sa iba hanggang sa nag-spread. Hanggang sa nagkaroon ako ng Facebook.
So, nung nagkaroon ako ng Facebook, marami na akong nabuild na naipon yung mga recorder, nandoon na yung mga recorder sa telepono yun, hindi recorder sa Facebook kasi wala pang Facebook sa time na yun. Ah, 2010, 2011 na, umpisa na ako na mag-record ko alam kung anong buwan yun. Umpisa ako na mag-record 2011. Ah, so, nakaroon ako ng 4 o 5 recorder na siguro. So, record ko yung mga nakausap ko. So, hanggang si Jaime, asawa ni Inday, yun yung malakas din mag-share kasi naglalako ng tinapay yun. Bawat kausap niya habang deliver ng mga tinapay sa mga suki niya, yung mga tao nagsishare siya. Isa yan si Jaime sa talagang isa yan sa naka-spread din sa Kamiging hanggang si Ranel Awitin. Siya yung namigay din ng mga flyer. Din siya sa lahat ng kausap niya sa mga opisina. Isa siya sa na gumaling ka rin siya, hindi na malayan gumaling siya, sa nag-share siya. Yun yung mga share ba na naniwala talaga, nag-share. Kaya gumaling sila sa sakit nila, nakit hindi nagpagamot. So, yun yung ang paniniwala na sa gawa at wala sa salita. Ano man ang sabihin mo, naniwala ka at hindi mo ito na-share by a different way of sharing, by mouth man, by Facebook o by material na binigay mo mga flyer. So, ano man, basta may spread mo sa iba, maibigay mo. Yun yung paniniwala. Ginawa mo ang isang bagay na wala kang hinihintay na kapalit. Iba yung naniwala ka kasi may hangad ka. Kasi gusto mo gumaling, gusto mo biyayaan, gusto mo gabayan, gusto mo katrabaho. Hindi yan paniniwalang tunay o nagagaling sa kalooban mo ng isang tao. Yung paniniwala niyan, yun yung sinasabi ng Diyos na isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Ito yung ginawa ng sa tao kasi may pangailangan. So, hindi yan ang tunay na paniniwala. So, nandoon ang paniniwala na yun, pero mabuild up yung paniniwala na yun kung darating yung panahon na ginawa mo ng ginawa kahit wala kang pangailangan. So, yun yung papasok na yung paniniwala ng lubos na ginawa mo na kasi tunay ka na naniwala. Dahil wala ka nang hinihingid o hinahantay o ano man yung gusto mo mangyari sa buhay. Basta gawin mo lang dahil alam mong tunay at totoo si Narciso lalo. Kaya gusto mo siyang iparating sa kapwa mo. Yun yung tunay na paniniwala. Yun ginawa nila ni Jaime. Ginawa nila ni Ranel. Ginawa nila ni Jonah. Si Jonah active yan sa BIC noong panahon na yon. Kaya tumigil siya sa BIC na yon. Kasi nga, naniwala siya sa mga mensahe ko na ipinarating. Kaya pinuntahan siya ng nakasamahan nilang BIC. Ayun, ang sinishare ni Jonah noong una pa, bago pa siya tumigil, ang sinishare niya sa parang magtagpo-tagpo sila, mag-usap-usap. Ang sinishare niya ang mensahe na na-receive niya sa akin. Sinusulat niya sa notebook. Ayun yung ginawa ni Jonah. Hanggang sa umayaw siya kasi ayaw na niya. Kasi against na sa kalooban ng Diyos yung ginawa ng mga simbahan nga na nag-iikot ang mga berhen o sa Toninyo ba o ano man yung revolto na iikot nila at padasalan doon sa bahay, paakit sa bahay at humihingi ng pera sa mga tao. So, yun yung si Jonah. Doon mo makikita ang paniniwala. Kaya yung notebook na yun na nagbaha doon sa kanila, yun yung inabot ang notebook ng baha pero hindi nababasa. Isa yun sa himala na pumasok kay Jonah na himala. So, marami pang tulad ng si Ranel, tanin nyo, ako ang kay Ranel kung anong gagawin niya. Nagtrabaho siya sa court sa Camiguin. Sinabi ko sa kanya kung anong gagawin na hanggang baka Saudi siya, hanggang pang New Zealand siya, ako naggabay hanggang nasa Australia. Ngayon nasa Australia na sila. O, di ba? So ito yung mga pinagkalob ng Diyos na mga biyaya na himala na hindi inaasahan ng tao. Kasi ginawa nila yung bagay na walang hinakapalit. Kaya ako nagbawal kay Ranel na tumigil muna na mag-share kasi nung nasinsilan siya, marami siyang naging kaaway. Pinag-initan siya, kaya patlipat siya ng trabaho. Kasi bawat share niya, marami siyang kaaway, pinag-initan siya ng mga tao. Kasi ang mga tao pag nasa abroad, active yan sa mga, yung gathering ng mga reliyon nila. Kahit naman dito, ganun din. So sabi ko, tumigil ka muna. Kasi mainit si Ranel mag-share, talagang ipaglaban ka niya. Kung ano yung niya, kaya tumigil si Ranel. Ako ang nagbawa sa kanya. Kasi gusto ko na naglaylo muna siya. Alam na, marami na siyang nagawa at ayoko rin na, yun, basta, at then, nandito sila sa Australia, nagkaanak na si Erin. So, yun, share ko sa inyo. So,
Unod dulo, kung tunay na niwalang tao kayo, share lang ng share at wala kayong mai-expect na may kapalit. Kasi ang biyaya o ano man yung gusto ng Diyos na iparating sa inyo, kusang darating yan na hindi ninyo inaasahan. Ulat na lang kayo na kung ano ng meron. Eh, marami sa inyo na makikita ninyo sa mga himala na dumating na lang sa kanilang mga bagay na hindi nila inaasahan. Kaya yun yung mga biyaya ibinagkaloob ng Diyos. Kaya mag-ingat din kayo sa ginagawa ninyo. Lalo na baka na labag ninyo ang mensahe ng Diyos sa hawak-hawak ko. May mga bagay yan na maaari nyo malabag na hindi nyo naisip na nailabang ninyo na pala ang mga bagay na yun at papapahama kayo. May mga bagay yan, makadarating tayo mamaya dyan. Ano pa yung dulo ng mensahe? Ano ba yung dulo ng mensahe? Baka may yung kanina, binasa niyo. Oh, let me go back, Brother Nars. Niready ko kasi yung sunod eh. Yung mga kababaihan at kalalakihan, pasimple lang ako nakiramdam. Ang iniisip ko, baka ang isda ko na nilalako ko ang pinag-usapan nila. Sumilip ako uli sa bag. May 2 malalaking isda pa ang nasa loob at ang iba yung maliliit na lang na pangpain. Yun yung dulo na yun, natin, So, yung pae na sinasabi, yun yung maliliit na lang. Ibig sabihin doon na mensahe na yun, na yun yung mga nagawa ko, na naipost ko, na mga bagay na hindi nagawa ni Miss K. Ito yung pae, ibig sabihin, ito mababasa din ng tao, yung na yun, mga post ko na yun. Kasi ang inuuna ni Miss K kasi, yun yung mga malalaking nagawa ko, yung malaking nakita ko, malaking tulad ng Bagyo Yolanda, yung Bisig sa Bangero, yung Duterte, yung Ukraine, yung Hawaii, yun yung malalaki. Yung mga naiwan doon, yung mga nakita kong sinulat na marami pa yan, katulad ng dilema, hindi yata nasama ni Miss Kion. So, nasama niya yung mga sa panon, nabanggit niya yun. Ano pa yung ibang, basta marami yan na hindi pa nabanggit ni Miss K, yun yung maiwan na maliit kasi mainit na malalaking mga balita, yun yung mas madaling maalala ng tao. Kaya yun yung unang nagawa. So, salamat in this case sa na ginawa nyo. Actually, hindi ko nga alam na ginawa ni Miss K yan. Nagulat na lang ako na gumawa si Miss K. Isa yan sa bansyan na ginawa ni Miss K yan dahil alam niya na totoo talaga ako. Kahit naman baliktarin natin ang mundo, totoo ako. Kaya si Miss K, gumawa siya. Wala siyang takot at kaba kasi alam niya totoo talaga ako. Kaya nga sabi ko, mayroon bang pumuna sa inyo? Kahit sino, noon ko pa naman sinasabi, kahit sino sa inyo. Pag may pumuna, bumabalagbag, kung ano man ang sabihin sa inyo, mga pare at pastor man, gamitin niyo ang pangalan ko at ako harap sa kanila. Yun yung pangako ko. Hindi ko kayo talikuran. Kung may gagawin sa inyo, dahil sa ginagawa ko, hindi ko kayo talikuran. Haharapin ko sila. Ako ang managot. Yun yung pangako ko. Kasi, makita naman ninyo, hindi naman yan coincident na masabi natin na nagkataon. O katulad ng video nga, hindi mo na tayo dadako sa video ng gawa ni Miss K. Sa post ko pa lang noon sa sunog sa Maui. Na siya sabi nga dyan, na 3 taon pa yata bago nangyari. Yun yung binabantayan ng asawa ni Miss K na ano mangyari sa Hawaii. Kasi sa paliwanag ko doon, tinakita si Miss K at saka si Mike na sa Hawaii na maging landmark doon sa mensahe na trahedya na sunog nga. Sabi ko nga, sino ang Buhay pa. buhay, itaas ang kamay. Yun yung doon. Sino ang buhay na taas ang kamay? So, ibig sabihin, malaking trahedya. Binanggit doon, sunog o ano man yung meron doon. So, ang doon, sinasabi ng Diyos na may malaking trahedya na mangyari. So, sa malaking trahedya mangyari, 3 lang yan. Sunog, lindol, at bagyo, kumbaga. So, nandoon sa binanggit yun sa 3. So, yun. Saan mangyari yan? Sa pinakita ng Diyos na si Miski at saka si Mike, yun yung ginamit ko na landmark. Ginamit ng Diyos yan para alam ko kung saan mangyari. Yun yung, kaya paliwanag ko dyan. Mangyari yan sa Hawaii. So, nangyari ang sunog na yun sa Maui, sa Hawaii. Bakit? Bakit na tinaas ang kamay? Kasi ang nailigtas, yung nasa tubig, yung lumundag sa tubig, sa dagat. Di ba? So, hindi mo makikita ang isang tao pag nasa tubig.
Ngayon, ang sinabi niyo, maligtas siya, siya yung maligtas. Kaya, sino yung ligtas ang kamay? So, ibig sabihin, maliligtas sila kung lulunod sila sa tubig, kung marunong sila lumangoy. Yun yung nangyari sunog. So, sunog ang meron doon. So, pwede nila sabihin natin na nakakataon. So, hindi na makakataon yan. Paano na makakataon yan? Tumbukan yan. Ipinaliwanag na, 3 taon pa bago nangyari. Tulad ng gira sa Ukraine, no? Hindi nga nagawa ni Miski yun, yung gira sa Ukraine, na specific yun na sinulat ko, July, di ko alam, 14 man siguro, July 14, 2013, na sinabi ko magkagira sa Ukraine. Oh, nangyari ang gira sa Ukraine 2019, ang alam ko. 2019 may yata. So, hindi pwede natin sabi natin pagkakataon. So, madami. Kaya, yun yung, sinasabi ng Diyos dyan, ang bigay ang Diyos na mensahe. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang ginawa ni Miss Kay. At ang balik doon, nakita naman niyo si Miss Kay din, na alam niyo naman ang health issue ni Miss Kay sa tagal ng panahon. Nagkaroon na siya ng tanning. Nandiyan ngayon si Miss Kay, nandiyan kasama natin. So, yun nga, katulad ko din, sinasabi ko, hanggat may buhay ako, hindi ko to isusuko. Ipatuloy ko to. Kita nga, kahit nga nalason ako, nakainom ko ng chemicals, nagpatuloy ako at pinakita din ng Diyos ang himala. Okay naman, walang problema sa dugo ko. Ang chemicals na ibinsahin, hindi ko na i-post ng chemicals na punta sa tae ko sa halip na sa dugo. So hindi ako walang nangyari sa akin So based din sa sa doktor, walang chemicals na pasok sa dugo. So at least yun yung regalo ng Diyos sa akin. Una, nagtanong pa nga ako sa inyo, anong regalo ng binigay ng Diyos sa inyo? Bago mag-24 yon, sinabi ko. So, ang aking regalo pala, yung buhay ko uli, ibabalik niya. Kasi nakainom ako ng lason, walang nangyari sa akin. So, 24 yon ng hapon. So, yun yung pamasko ko na ibigay ng Diyos sa akin na, yung regalo ko sa iyo, ito, buhay mo, ibalik ko uli. O, di ba? So, yun yung mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari, na may mga himala na darating sa buhay natin. Kaya, masalamat tayo na andito pa tayo, na patuloy, at gawin natin ang mga bagay na alam natin yun ang gusto ng Diyos. So, share lang tayo ng share. So, yun lang. Maraming salamat. Miski ano